Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1421. Nagsimulang pumasok sina Severin at Sofia sa gubat habang nag-uusap. Napansin ni Sofia, mataas siguro ang attainment niya, at maaring mabigyan kanya ng maraming mahahalagang bagay. Kung nakapagtayo siya ng isang sect, sigurado akong malakas rin ang kanyang sect. Hindi niya napigil ang magtanong, alam mo ba ang pangalan ng sect na itinatag ng iyong uncle? Umiling si Severin. Hindi ko tinanong ng detalyado, pero sinabi niya sa akin na hanapin siya sa Mount Hermione kapag dumating ang oras. Sasabihin ko lang ang pangalan niya. Huminga ng malalim si Sofia nang marinig yun. Mount Hermione, sigurado ka ba na yun ang bundok na binanggit niya? Nakangiti si Severin at nagtanong, oo. Mount Hermione ang pangalan. Narinig mo na ba ito dati? Napasinghap si Sofia. Sok. Alam mo ba na may iba't ibang rango ang mga sect? Hindi ko alam iyon, sagot ni Severin ng tapat. Ito ang unang beses kong marinig iyon. Nagsimula si Sofia, nahahati ang mga sect sa unestablished at established. Ang unestablished sect ay walang saint warrior. Binubuo lang ito ng grupo ng mga practitioner na may level 7 o level 8 warrior emperor. Ang mga ito ay nagtatayo ng maliliit na sect na may ilang daang miyembro. Ang ilang mas malalaking unestablished sect ay maaring may libo-libong miyembro. Ang sect ay maituturing na established kapag may saint warrior sa ranks, at ito ang tinatawag na true sect. Ang ganitong sect ay kinikilala rin ng ibang sect bilang tunay. Umiling si Severin. At may iba pang ranggo sa established sect. Ngumiti si Sofia. Siyempre, ang established sect ay nahahati sa 3rd tier, 2nd tier, at 1st tier. Nakinig ng mabuti si Severin at naunawaan niya na ang sect na may Saint Warrior ay 3rd tier, habang ang sect na may level 8 o level 9 na Saint Warrior ay 2nd tier. Samantala, ang 1st tier sect ay dapat may Royal Saint na mga individual na mas makapangyarihan kaysa sa ordinaryong Saint. Ang sect na may Royal Saint ay maituturing na nakamit ang requirements upang maging 1st tier sect. May karagdagan pang pagkakahati sa 1st tier sect. Nahahati ito sa lower class, middle class, at upper class 1st tier sect. Matapos maunawaan ang impormasyon, sinabi ni Severin, may pagkakahati rin pala sa 1st tier sect. Paano sila ikinakategorya? Base ba ito sa dami ng disipulo? Hindi, sagot ni Sofia ng may ngiti. Alam mo sigurong hindi palaging mahalaga ang dami ng tao. Bukod sa maraming disipulo, nakasalalay rin ito sa attainment ng mga higher-ups sa sect, gaya ng leader at ilan sa mga elders. Pagkatapos mag-isip ng sandali, nagpatuloy si Sofia. Ayon sa sinabi ng tatay ko, ang 1st tier sect ay mabibilang na lower class kung may 3 o 4 lang na level 1 at level 2 royal saints. Para maging middle class 1st tier sect, kailangan may 3 o 4 na level 4 royal saints. Para sa upper class 1st tier sect, ang leader ay dapat level 7 royal saint at kailangan may 3 o higit pang level 7 royal saints bago ito maituturing na upper class 1st tier sect. Naiintindihan ko, depende talaga sa dami at attainment level ng pinakamalalakas na higher ups, puna ni Severin. Alam ko na ang attainment stage na lampas sa isang Saint Warrior ay tinatawag na Royal Saint, pero ang mga taong iyon ay bihira lamang makita sa karaniwang lipunan. Makikita sila sa ilang napaka-makapangyarihang sect lamang. Ngayon naiintindihan ko na ang mga individual na ito ay makikita lamang sa 1st tier sect, sabi ni Severin ng humahanga. Ngumiti si Severin at nagtanong, batay sa pagkagulat mo, ligtas bang ipalagay na ang sect ng aking uncle ay isang 1st tier sect? Nagpakita si Sofia ng labis na pagkagulat. Hindi lang ito 1st tier sect. Ang sect sa Mount Hermione ay tinatawag na Sky Blue sect, at ang leader ng sect ay si Wulrich Blash. Hindi mababa ang kanyang attainment level, dapat ay level 7 Royal Saint siya. Sinasabi ko ito dahil ang kanilang sect ay isang upper class 1st tier sect. Ibig mong sabihin, may 3 o higit pang level 7 Royal Saint sa sect ng aking uncle, tanong ni Severin na parehong nagulat. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko makita ang kanyang attainment. Napakataas nito kaysa sa akin.
Kung mas mababa ang aking attainment kaysa sa iba, hindi gagana ang mind's eye technique. Sa pinakamabuting kaso, maari ko lamang matukoy ang kanilang attainment kung may pagbabago sa kanilang spiritual energy, pero kahit ganoon, hindi rin ito masyadong tumpak. Hindi ko inakala na mayroon kang ganoong lihim na teknik. Tunog ito ng napakagandang kakayahan, napalunok si Sofia nang marinig iyon. Hindi ka taka-taka na agad mong nakita ang aking attainment. Maaari mo ba akong turuan ng lihim na teknik na iyon? Medyo nag-alinlangan ang mukha ni Severin nang marinig iyon. Halos parang napasikal siya. Medyo mahirap iyon, wika ni Severin matapos mag-atubili ng ilang segundo. Nadismaya si Sofia nang marinig iyon. Tama ka, ang lihim na teknik na iyon ay napakahalaga. Magkaibigan lang tayo, kaya hindi ko aasahan na ipapasa mo ito sa akin. Basta na lang natin na parang hindi ko tinanong. Ngumiti ng mapait si Severin at ipinaliwanag, dahil ikaw at ako lang ang narito, maipapaliwanag ko kung bakit medyo mahirap. Ang unang hakbang sa pagkatuto ng mind's eye technique ay ang pagbukas ng iyong mind's eye. Ang mind's eye ko, bunyi na tanong ni Sofia nang may pagkalito sa mukha. Umiling si Severin. Oo, para mabuksan ang mind's eye ng isang tao, kailangan niyang humiga ng hubad sa harap ko. Para buksan ang kanilang mind's eye, gagamitin ko ang kombinasyon ng dry needling at pressure point treatment sa kanilang katawan. Pinilit ni Severin na ipaliwanag ito kay Sofia dahil natakot siyang iisipin ng babae na siya ay sakam at ayaw ipasa ang kanyang lihim na teknik. Namula ang mga pisngi ni Sofia habang nakikinig sa paliwanag. Sa huli, kinagat niya ang kanyang labi at sinabi, naiintindihan ko. Hindi ka taka-taka na nag-atubili kang pumayag ng hilingin kung turuan mo ako. Ngumiti si Severin. Sina Rachel, Gracie, at Nancy ay gustong matutunan ang parehong lihim na teknik, pero nahihiya akong ipaliwanag sa kanila. Sinasabi ko lang na hindi maginhawa itong ituro, at totoo. Nakakainis nga itong ituro sa mga babae. Tumingin si Severin kay Sofia at sinabi, kung interesado kang matutunan ang teknik na ito, pwede kitang tulungan buksan ang iyong mind's eye. Okay lang sa akin na ituro sa iyo, pero nakasalalay sa iyo kung handa kang dumaan sa unang hakbang ng pagbubukas ng iyong mind's eye. Ito ang paunang hakbang sa pagkatuto ng mind's eye technique. Namula ang mga pisngi ni Sofia. Ibinaba niya ang ulo ng mahiyain at lalo pang nainis. Nang hilingin ng ibang babae kay Severin na ituro sa kanila, palaging may dahilan siya para hindi ituro. Gayunpaman, pumayag si Severin nang siya ang humiling, basta hindi niya alintana ang kailangang daanan na proseso. Hindi ba yun nangangahulugan na makikita niya ang buong katawan ko? Naisip ni Sofia na lalo pang nagpaigting ng kanyang kaba. Gayunpaman, may halong pananabik din siya. Pagkatapos ng lahat, kasama niya si Severin sa pag-asa na mapalapit pa sa isa't isa. Kung matututo siyang ituro sa kanya ang mind's eye technique, siguradong mas lalapit pa sila sa isa't isa. Hindi pa ako handa, bulong ni Sofia sa sarili matapos mag-isip. Masyadong mabilis ang lahat, at hindi niya kayang maghubad agad sa harap niya. Ngumiti si Severin ng kalmado at sinabi kay Sofia, huwag kang mag-alala. May oras pa tayo, ngunit mas mabuti kung gagawin mo ito sa lalong madaling panahon. Mas maraming pakinabang kung matutunan mo ito sa murang edad. Pagkatapos mag-isip muli, sinabi ni Severin, bukod pa rito, kailangan mong isaalang-alang kung gusto mo ba itong matutunan bago tayo bumalik. Napakahirap para sa akin na ituro sa iyo kapag nakabalik na tayo sa Southlink City. Kapag tinanggal ko ang mga karayom sa huling sandali ng pagbubukas ng iyong mind's eye, ang komportable na mararamdaman mo ay sobrang lakas na makakagawa ka ng maingay na ungol. Kung bubuksan ko ang iyong mind's eye sa Southlink City at mag-ungol ka ng ganito, tatanungin ni na Sheila at Dayan kung ano ang nangyari. Gaano kalakas ang komportable na iyon? Magaling naman akong kontrolin ang sarili, kaya marahil hindi ako uungol dahil lang sa sarap, sabi ni Sofia na nagdadalawang isip sa sinabi ni Severin. Ngumiti si Severin, haha. Ganoon din sinabi ni Sheila, ngunit hindi rin niya mapigilan sa huli. Naiwang walang masabi si Sofia at nagtataka kung gaano nga ba ito kasarap. Ang paraan ng pagpapaliwanag ni Severin ay nagbigay sa kanya ng kuryosidad na subukan. Sa sandaling iyon, isang malaking pulang sawa ang biglaang sumulpot at bumuka ng malaki upang atakihin si Sofia.
Mag-ingat, naramdaman ni Severin na malakas ang espiritual na enerhiya ng ahas, at napansin niyang nakababaw ang ulo ni Sofia sa malalim na pag-iisip. Walang oras na sinayang, niyakap niya si Sofia at maayos na inalis sa atake ng higanteng sawa. Pagkatapos, mabilis niyang sinipa ang katawan ng ahas. May narinig na tunog ng pagkabali at ang higanteng pulang sawa ay lumipad ng 10 metro sa hangin, at tumama sa ilang malalaking puno sa daraanan nito. Ang sipa ni Severin ay nag-iwan ng butas na kasing laki ng bola ng basketball sa katawan ng ahas, at ang lakas ng sipa ay tumagos sa laman nito. Humagulgol ang pulang sawa at nanginginig sa lupa sandali bago namatay. Sumigaw ng mahina si Sofia sa gulat nang niyakap siya ni Severin. Nagpatuloy silang magkayakap ng ilang sandali bago bitawan. Lalo pang namula si Sofia nang tumingin siya sa gwapong mukha ni Severin. Napakagandang tanawin sa isang lugar na puno ng makapal na ulap. Ayos ka lang ba? Nasa loob na tayo ng kagubatan, at dito magsisimulang lumitaw ang mga espiritual na hayop. Medyo naiilang si Severin habang hinahawakan ang payat na baywang ni Sofia. Tinulungan niya itong tumayo bago bitawan ang kamay niya. Tumanggo si Sofia, ayos lang ako. Medyo pabaya lang ako kanina. Hindi ko inasahan na makakasalubong tayo ng espiritual na hayop pagkat naglakad pa lang tayo ng 100 metro. Akala ko mamaya pa tayo makakasalubong ng mga espiritual na hayop. Napakatahimik ng higanteng sawa nang umatake. Nakasalba ako dahil sa iyo. Tumingin si Severin sa higanteng sawa at nagpunto, bagong dating lang tayo sa loob ng kagubatan, pero hindi ko inakala na makakasalubong na tayo ng level 1 Warrior King sa gilid ng kagubatan. Sa loob ng kagubatan, nasa tuktok siya ng food chain. Tumanggo si Sofia, oo, napakadelikado para sa isang profound master na manghuli ng mahahalagang bagay dito. Dahan-daang pinalawak ni Severin ang kanyang mental power sa buong saklaw nito at nagpatuloy sa paglakad kasama si Sofia. Ang mental power mo ay napakalakas. Puri ni Sofia nang maramdaman ang di nakikitang pagbabago. Pagkatapos ng kalahating oras na paglalakad, narinig nila ang tunog ng labanan sa unahan. Ngumiti si Severin, kung saan may espiritual na hayop, may mga espiritual na halamang gamot. Malakas ang espiritual na enerhiya sa lugar na iyon, kaya hindi nakapagtataka na may mga practitioner na pumupunta rito upang manghuli ng mahahalagang bagay. Tumanggo si Sofia, mahilig ang mga disipulo ng secluded sect na pumunta sa delikadong lugar para doon. Maraming espiritual na halamang gamot dito, at ang pakikipaglaban sa espiritual na hayop ay uri rin ng pagsasanay para sa kanila. Karaniwan, mas gusto nilang pumunta sa grupo na binubuo ng ilang tao hanggang 100. Mas ligtas iyon. Ngumiti si Severin at nagtanong, sigurado akong minamaliit ng mga disipulo na iyon ang mga practitioner na walang kaugnayan tulad natin. Depende iyon sa tao, sagot ni Sofia. May ilan na minamaliit, may ilan na hindi. Maraming malalakas na practitioner na walang kaugnayan at mas gusto nilang mag-isa kaysa sumali sa sect. May narinig din akong ilan sa kanila ay pwede ring maging Royal Saints. Ito ang maituturing na tunay na malalakas na individual. Naiinis si Severin, kailan kaya ako makakagawa ng breakthrough sa Royal Saint? Napakababa pa ng aking attainment para makamit iyon. Huwag kang mag-alala. Malakas ang iyong tiyo, at walang manggahas na manggulo sa iyo kapag natapos mo ang ipinagkatiwala niyang gawain at pupunta ka sa Sky Blue Sect, sabi ni Sofia sa kanya. Nag-isip si Severin at sinabi, well, since nandito na tayo, mas mabuti pang maghanap tayo ng espiritual na halamang gamot. Kailangan ko talaga ng 3rd grade high rank spiritual herbs ngayon. Ibig bang sabihin ay 3rd grade medium rank alchemist ka na? Tanong ni Sofia sa gulat. Akala niya ay 3rd grade low rank na alchemist lang si Severin. Magkakaroon ka ba ng breakthrough sa 3rd grade high rank na alchemist? Kabanata 1425. Tumanggo ng mahinahon si Severin bilang tugon sa nagulat na reaksyon ni Sofia. Oo, pero kailangan kong magkaroon ng breakthrough sa 4th grade low rank na alchemist. Tanging 4th grade low rank pills lamang ang makakatulong sa akin para umangat pa ang aking attainment. Ngumiti si Sofia, sobrang talento mo. Sa pagkakaalam ko, tanging 1st year sect lang ang makakalikha ng ganoong alchemist.
Sigurado akong makakagawa ka ng breakthrough sa 3rd grade high rank at makakausad sa 4th grade o kahit 5th grade na alchemist. Kaya mo yan. Sa sandaling iyon, tila may nadiskubre si Severin gamit ang kanyang mental power. Lumiwanag ang kanyang mga mata at kumanan siya. Hindi ko inasahan na makakakita ng 2nd grade high rank spiritual herb ng ganito kabilis. Nakomento si Sofia, ang lakas ng iyong mental power. Wala akong napansin. Marahil ay lampas sa abot ng aking mental power ang halamang ito. Pinaalalahanan ni Severin si Sofia, ang paggamit ng mental power ay nakakapagod. Dapat iwasan mo itong gamitin maliban kung talagang kailangan. Kung hindi ka ligtas kasama ko, hindi ka rin magiging ligtas mag-isa. Inurong ni Sofia ang kanyang mental power at sinundan si Severin. Sabi mo may mga spiritual herbs para subukan kong maramdaman, hindi ko inasahan na lampas ito sa saklaw ng aking espiritual na enerhiya. Mabilis na naglakad sina Severin at Sofia sa kagubatan at sa wakas ay narating nila ang lugar kung saan naruroon ang 2nd grade high rank spiritual herb. Masayang masaya si Severin nang makita niya ang halamang gamot. Lumapit siya at sinabi, hindi ko inasahan na may 2nd grade high rank spiritual herbs malapit lang sa gilid ng kagubatan. Ngayon ay hindi na ako makapaghintay makita kung ano pa ang mahahanap ko sa kalaliman ng kagubatan. Maaaring may mga 3rd grade spiritual herbs, at marahil pati 4th grade. Ngumiti si Sofia, posible iyon, pero nasa pinakamalalim lang ng kagubatan. Mas malakas ang mga espiritual na hayop kung lalalim tayo, kaya kailangan maging maingat. Tumango si Severin, gagawin ko. May 2 magagandang asawa akong naghihintay na makabalik akong buo. Oo, at halos patay na ako kung nasa panganib ka. Kaya hindi ka dapat manganganib. Malakas ang mental power mo kaya mararamdaman mo ang anumang malakas na espiritual na hayop. Kung may mapansin ka, ang prioridad natin ay lumisan agad. Hindi masama. Ang 2nd grade high rank spiritual herb na ito ay makakatulong sa alchemy. Tinipon na ni Severin ang halamang gamot at inilagay sa storage ring niya. Mukhang may labanan sa direksyong iyon at naririnig ko rin ang mga ugong ng hayop. Pupunta ba tayo at tignan? Hindi susugal ang tao kung walang mahalaga doon. Sigurado akong may mga spiritual herbs. Medyo naiilang si Sofia, posible iyon, pero dapat gamitin mo ang mind's eye technique para suriin ang attainment ng iba. Ayaw nating mapahamak. Napakahandi ng teknik na iyon. Makakatulong ito para iwasan ang problema. Nang marinig iyon, tiningnan ni Severin si Sofia mula ulo hanggang paa at inasar, aba. Parang excited ka sa teknik na ito. Kung gusto mo, bakit hindi tayo maghanap ng kuweba para matulungan kitang buksan ang mind's eye mo? Naiilang si Sofia nang tiningnan siya ni Severin ng ganoon. Pakiramdam niya ay naipakita niya ang kanyang katawan sa kanya at nag-aatubiling sinabi, gusto kong matutunan ito, pero hindi pa ako desidido. Paano mo aabutin ang sagot ko ng ganito kabilis kung kasama rito ang pagpapakita ng aking hubad na katawan sa iyo? Sa kanyang sorpresa, biro ni Severin, hindi ba tayo natulog ng magkasama kagabi? Gawin mo na lang, huwag masyadong mag-isip. Nawala si Sofia sa mga salita. Tama siya sa pagsasabi na natulog sila ng magkasama, pero natulog lang sila, at wala ng iba. Ang paraan ng kanyang pagsabi ay para bang nagawa na nila ang lahat. Hindi ko inasahan na ang isang disenteng lalaki tulad mo ay may ganitong hindi disenteng sandali. Pumikit si Sofia at nagkunwaring nagreklamo. Gusto mo ba ng halamang gamot mo o hindi? Maaaring may makakuha nito bago ka pa kung patagilid ka pa. Tiningnan muli ni Severin si Sofia at napawi ang kanyang pag-aalala nang makita na hindi siya nakasuot ng uniforme o token ng kanilang sect. Dahil maaaring makatagpo sila ng mas malalakas na miyembro ng ibang sect at posibleng kunin ang kanilang ari-arian o patayin ang ilan sa kanilang mga miyembro, magiging komplikado kung may makakakilala sa kanya bilang miyembro ng Stormy Moon Sect at tutukan ang kanilang sect. Lumipad na lang tayo doon. Tumayo si Severin 2 metro sa ibabaw ng lupa habang malapit na sumunod si Sofia. Sa loob ng hindi hihigit sa 3 minuto, narating nila ang lugar kung saan nagaganap ang labanan. Isang lambak na may ilog ay nasa 2 hanggang 300 metro ang layo, kaya maaaring mababawasan ang fog doon. Nakita nila ang 8 practitioners na umaatake sa isang espiritual na hayop.
Marahil ay mula sa isang sect ang 8 ito. Pareho ang kanilang kasuotan, obserbasyon ni Severin. Dagdag ni Sofia, ang kanilang attainment ay maayos naman. Lahat sila ay warrior emperors, pero level 1 o level 2 lang. Wala kang problema sa kanila. Ngumiti si Severin at sinabi, paano mo ako tatawaging freak? Nagbibigay lang ako ng payo na mas mabuting matutunan muna agad ang mind's eye technique. Ang iba ay walang pagkakataon na matutunan ito. Hindi alam ni Sofia kung tatawa o iiyak. Hindi yun sa ganoong kahulugan ng freak. Ang ibig kong sabihin, ikaw ang henyo sa lahat ng henyo sa attainment. Ngumiti si Severin at sinabi, oh, salamat sa papuri mo. Medyo nahihirapan ang espiritual na hayop sa 8 taong umaatake, pero mukhang tatagal pa ang laban na ito. Tinanong ni Sofia, ibig mong sabihin, mas madali sa iyo kung hahayaan mo silang maglaban ng kaunti pa. Tumango si Severin, hindi. Hindi mo ba nakikita ang espiritual na halamang gamot sa likod ng hayop na iyon? 3rd grade medium rank spiritual orb iyon. Malinaw kung bakit sila desperado. Nasa tabi lang ito ng ilog, at dahil marami ang fog dito, maaari tayong lumangoy ng palihim at kunin ito. Kumislap ang mga mata ni Sofia nang marinig ang sinabi ni Severin. Oh, ibig mong kunin ang espiritual na halamang gamot nang hindi nakikipaglaban sa kanila. Tumango si Severin. Nakatuon ang pansin nila sa espiritual na hayop, kaya marahil hindi nila huhusgahan na may lalapit sa ilog at kukunin ang halamang gamot. Kapag nakuha na natin ito, magpapatuloy tayong lumangoy pababa sa ilog bago muling lumitaw sa tubig. Sige, ngumiti si Sofia, kahit na walang laban ang espiritual na hayop at mga disipulo ng sect sa iyo, mas mabuti kung makukuha natin ang halamang gamot nang hindi nakikialam sa labanan. Matapos ang pag-uusap, agad silang nagtungo sa ilog at sumisid sa tubig. Pinadaloy nila ang kanilang espiritual na enerhiya sa kanilang mga paa para mas mabilis lumangoy. Hindi nagtagal, naabot na nila ang halamang gamot. Lumitaw si Severin sa ibabaw ng tubig, inalis ang halamang gamot mula sa lupa, at inilagay ito sa kanyang storage ring. Pagkatapos makuha, nagpatuloy silang lumangoy pababa sa ilog bago tumayo ilang metro ang layo. Ang tubig ay napakasarap. Ang saya lumangoy. Medyo nagulat pa rin ako na nakuha natin agad ang halamang gamot. Napakatalino ng plano. Ngumiti si Sofia habang lumilitaw sa tubig. Nakatayo siya sa tubig na hanggang baywang, at ang kanyang maluwag na mahabang damit na parang seda ay dumikit sa kanyang katawan ng mabasa. Lalong lumabas ang kanyang kurba. Tiningnan siya ni Severin at muntik nang magkaroon ng nosebleed. Halos naging transparent ang kanyang damit matapos mabasa, at malinaw niyang nakikita ang ilalim nito. Sa isang iglap, parang nag-init ang puso ni Severin. Nang mapansin ni Sofia ang kanyang tingin at mainit na ekspresyon, tiningnan niya ang kanyang katawan at agad na namula. Sa sandaling iyon, labis siyang nahihiya at gusto niyang itago ang sarili. Ano ang tinitingnan mo? Pervert. Agad na humarap si Sofia at nawalan ng salita. Nakakubli ang damit sa lahat bago mabasa, at hindi niya inasahan na halos makita na ito nang mabasa. Umabot sa sukdulan ng kanyang hiya, at alam niyang tinitingnan niya ang kanyang dibdib kanina. Sa kasamaang palad, hindi niya inasahan na makikita rin ni Severin ang kanyang puwit nang siya'y humarap. Walang masabi si Severin sandali, ngunit agad na nagsalita, ahem. Lalabas ako sa tubig at patutuyuan ang sarili ko. Maganda ang puwit mo, by the way. Pagkatapos ay lumipad siya pabalik at ginamit ang espiritual na enerhiya habang inuuga ang katawan. Natuyo agad ang kanyang damit. Lumipad si Severin pabalik sa tabi ng ilog. Tiningnan ni Sofia ang kanyang puwit at nawalan din ng salita gaya ng dati. Para bang hindi sapat na makita ang kanyang puwit, kailangan pa niyang magbigay ng papuri. Mas gugustuhin niyang hindi iyon marinig mula sa kanya. Huminga ng malalim si Sofia. Lumipad siya para patuyuan ang damit bago bumaba kung nasaan si Severin. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi na sana ako sumunod sa iyo sa tubig kanina. Nagreklamo si Sofia kahit medyo masaya rin sa loob. Matapos ang lahat, tiningnan ni Severin ang kanyang katawan kanina, na nagpapahiwatig na may gusto siya sa kanya. Mas masaya na mag-react siya ng ganoon kaysa walang interes sa kanyang katawan.
Bago umalis si Sofia sa Southlink City, naisip niya na magsuot siya ng mas sexing damit para akitin si Severin. Maaaring ito ang magpapasya kung mapapalapit siya sa puso ni Severin. Wala pang tapang si Sofia na magsuot ng mas sexing damit, pero sa swerte, naipakita niya ang kanyang katawan. Ngumiti si Severin, alam kong gusto mo ako, Sofia. At dahil nakita ko na ang katawan mo, mas mabuti pang hayaan mo na lang akong buksan ang mind's eye mo. Hindi ko sinabi na gusto kita. Humarap si Sofia, lumitaw ang ngiti sa kanyang labi at hindi niya napigil ang kagatin ito ng bahagya. Haha, tugma ka sa tipo ko. Kitang-kita na may gusto ka sa akin, pero hindi mo lang maamin. Tumawa si Severin nang makita ang nahihiyang ekspresyon niya. Ikaw, ang kulit mo. Humarap si Sofia at nag-ipon ng lakas ng loob. Sinabi mo iyon ng sadya kahit alam mong may gusto ako sa iyo. Tama ka, may gusto talaga ako sa iyo. Simula nung una kitang nakita, gusto na kita, at mas lumalim ang damdamin ko noong nakita kita sa ikalawang pagkakataon. Sa totoo lang, hindi lang basta nagdaan ako sa Southlink City, sinadya kong pumunta doon para makita ka. Masaya ka na ba ngayon na inamin ko ang pagmamahal ko sa iyo? Lalong naakit si Severin sa kanya. Hindi niya napigil ang lumapit at yakapin ang magandang babae sa harap niya. Sa gulat ni Sofia, humakbang pa siya at hinalikan siya sa labi. Napakabilis ng damdamin ng pag-ibig. Parang bagyong hindi inasahan ni Sofia at naglabas ng banayad na ungol. Pero pinikit niya ang mga mata at sinuklian ang halik, alam na si Severin ay lalaki na may pananagutan. Nang halikan siya ni Severin, nangangahulugan ito na mahal siya nito at aalagaan siya mula sa sandaling iyon. Ito ang unang halik ni Sofia, at hindi niya inasahan na mangyayari ito sa ganitong pagkakataon. Dahil wala siyang karanasan sa paghahalikan, mekanikal lamang siyang sumagot at hinayaan si Severin. Matapos ang halik, iginiya ni Sofia ang kanyang mga mata, kinuha mo ang unang halik ko. Ang bahagyang naiilang na ekspresyon sa kanyang magandang mukha ay lalong nagpang-inig sa puso ni Severin. Lalong gumaganda siya sa bawat tingin. Siguro naman ay panahon lang bago ako ma-in-love sa kanya, naisip ni Severin. Sa sandaling iyon, narinig ang palakpakan mula sa hindi kalayuan. Dahan-daang binitawan ni Severin si Sofia mula sa yakap at tumingin sa direksyon ng palakpak. Ang lalaking pumapalakpak sa kanila ay isang matabang lalaki, at may dalawang lalaki pang nakatayo sa tabi niya, isa ay pandak at ang isa ay matangkad. Mukha namang kulang sa nutrisyon ang dalawa. So unang halik ninyo yun, ha? Huhulaan kong birhen ka pa rin, dagdag ng matabang lalaki habang may malikot na ngiti sa mukha, ang swerte namin naman. Hehe, hindi masama, hindi ko inasahan na makakatagpo kami ng ganitong kagandang babae dito. At birhen pa siya, hihihi, natatawang sambit ng matangkad na lalaki habang inaabot ang malibog na tingin kay Sofia. Marami sa kanila sa kanilang sekta ang hindi kasing ganda ni Sofia. Nagkulubot ang mukha ni Severin habang tinitingnan ang tatlo. Saan kayo galing? Bakit tatanggap ang isang sect ng mga walang moral na katulad ninyo? Walang moral, munting pagkagulantang ng matabang lalaki. Hahaha, hindi mo ba nakikilala ang uniforme ng Mom Eto sect? Mukhang mga hindi naka-affiliate na practitioner lang kayo, kaya ano kayo sa amin? Basura. Kinuyam ng matangkad na lalaki ang kanyang kamao. Huwag ka nang makipagtalo sa lalaki, listen. Mamamatay lang siya ngayon, bakit ka pa mag-aalala sa basura na tulad niya? Medyo seloso ang pandak na lalaki sa hitsura ni Severin at hindi napigil ang magkomento, tingnan mo siya. Pangit at payat, pinaka naiinis ko ang mga lalaking gaya niya. Tumawa ang matabang lalaki, sayang at siya lang ang nanalo ng puso niya. Pero kami naman ang magkakaroon ng saya mamaya, hindi siya. Ngumiti ang pandak na lalaki ng masama. Ang babaeng iyon ay sobrang hot, listen. Dapat ipagpapatuloy natin siyang buhay ng ilang araw pa at gamitin ang mga butas niya bago patayin. Okay ba iyon? Lumingon si Severin at napansin ang ningning sa mga mata ng matabang lalaki. Napangiti siya ng bahagya at sinabing basura lang ang tatlong iyon. Si Sofia ay napuno ng galit. Iiwan ko silang harapin. Sobrang pagmumura ng kanilang mga salita na gusto niya agad silang punitin. Anak ng leader ako ng Stormy Moon Sect, walang disipulo ang magtatangkang magsalita ng ganito sa akin.
Sandali lang napahinto si Severin ngunit agad naman sinabi, gusto mo bang malaman ang kanilang attainment? Siyempre, kung mas mababa ang attainment nila sa akin, gugustuhin kong patayin silang mag-isa. Natatakot lang ako baka mas mataas ang attainment nila dahil disipulo sila ng isang sect. Ngumiti si Severin, huwag kang mag-alala. Hindi mataas ang attainment nila. Ang matabang lalaki ay level 1 warrior emperor lang, at ang dalawa pang lalaki ay level 8 warrior kings. Basura sila at madali mo silang malabanan. Kinuskos ni Sofia ang mga palad at sinabing, iwan mo na sa akin. Napansin ni Severin ang pagkabahala sa mukha ng pandak. Inuugnay niya iyon sa kanilang pag-aalangan, pero ngumiti lang siya at sinabi, sige. Pumunta ka na. Ako naman ay manunood lang. Nagtaka ang pandak kung napansin ba nila ang kanilang attainment ng maaga. Siguro ay may nakasalubong tayong mas malakas na unaffiliated practitioner. Nag-aalalang tanong ng pandak. Ngunit ngumiti ang matabang lalaki ng malamig, relax lang. Marahil nagpapakita lang sila, wala masyadong malalakas na warrior emperor sa mga unaffiliated practitioner dito. At isa tayo sa mas mahusay na disipulo ng ating sect. Hindi na masama ang kapalaran natin. Nagpahayag naman ang matangkad, maraming unaffiliated practitioner na lang ang nanloloko para takutin ang kaaway. Huwag kayong matakot at hayaan ninyong lokohin kayo. Kabanata 1430. Sinabi ng matabang lalaki na tama si Lano. Nakakita na raw siya ng mga babaeng tulad ni Sofia noon pa man. Nang hinarap niya at natalo, lumabas na level 2 warrior king lang pala ang babae. Tinawag niyang bluff nung sinabi nito na level 8 warrior king siya. Nang mapagtagumpayan niya, ginamit niya ang babae ng ilang araw bago pinatay. Hindi kaiba sa mga hayop, nagalit si Sofia nang marinig iyon at agad na sumugod sa tatlo. May lakas ng loob ka pa na sumugod sa amin, aaminin ko iyon. Hindi ka ba natatakot na isumite mo ang sarili mo sa amin sa isang pilak na bandehado, at parang walang ipinapakitang takot ang matabang lalaki? Hinuyam niya ang kamao at pinakawalan ang kanyang spiritual energy. Sa kasamaang palad, ilang antas lang siya mababa kay Sofia at hindi kinaya ang suntok nito. Pinadala niya ang lalaki na lumipad ng ilang daang metro at bumagsak ng malakas. May dugo na umaagos mula sa kanyang bibig. Hindi ito pwedeng mangyari. Paano posible? Paano siya naging level 4 warrior emperors kung hindi sila naka-affiliate? Mukha pa silang bata, puno ng hindi makapaniwala ang tingin sa mga mata ng matabang lalaki. Doon niya napagtanto na nagkamali siya ng nilabanan. Level 4 warrior emperor, muntik nang umatake ang dalawang lalaki pero nang makita nila ang nangyari nang hihina ang mga paa nila. Patawarin ninyo kami, pagiyak at pagmamakaawa ng matangkad na lalaki habang lumuluhod. Alam niyang wala siyang laban sa isang level 4 warrior emperor. Napaluhod din at humingi ng awa ang pandak. Alam na nilang nagkamali sila at biro lang noon, at natatakot ang kanilang mga puso. Lumapit si Sofia sa dalawa at ngumiti ng malamig. Agad siyang naglabas ng isang alon ng spiritual energy. Ano ang inakala ninyo? Tanga ako, matalim ang tono niya. Nang makita ng matabang lalaki na pinatay agad ang dalawang nasa ilalim niya, umupo siya ng nanginginig na tinig at nagsabi, huwag ninyo akong patayin. Napagtanto na namin at hindi na mauulit pa. Hindi na ininda ni Sofia ang pagmamakaawa niya at lumakad palapit para kunin ang kanyang buhay. Nang makita ang mapanuring tingin ni Sofia, tumayo ang matabang lalaki at nagkunwaring matapang. Mag-isip ka muna bago kumilos. Kung papalampasan mo ako, kakalimutan ko na ang nangyari. Isa akong warrior emperor at medyo mataas ako sa hierarchy ng Mameta sect. Kung patayin ninyo ako, may mas malalakas sa akin na maghihiganti. Napangisi si Sofia, akala mo ba tanga ako? Normal lang sa mga disipulo ng sect na mamatay sa ganitong lugar. Walang makakakilala kung sino ang pumatay sa inyo. Kahit may makakita ng bangkay ninyo bago kainin ng spirit beasts, akala mo ba malalaman nila kung sino ang pumatay? Hindi ako natatakot sa mga pagbabanta mo. Bam! Isang malakas na pagbagsak at napahandusay ang matabang lalaki sa lupa, wala ng buhay.